Sundo ko na si Shanley. Ayan, wala pa. Hindi pa sila tapos. Katabi niya lalaki. That's your books, baby? That is your books? How many? Nag-test pala sila. Namula. Kinamot ko. Nag-diagnostic test pala sila. Shanley, hindi pa daw siya natapos. Shanley, you check your ball pen. It's already inside, baby. Huh? Everything is inside. How is it the room, baby? Is it okay? You feel hot or? Huh? You don't feel hot? Because you're sweating too much. But you like it here? Huh? So your exam, Shanley, it's about like what? It's English? Angle. Angle? Angle? Angle. So is it difficult or hard? This is difficult. It's okay? So how many numbers you did not answer? Yeah, I think you don't answer like 7 numbers. Why is that? It was up to number 40. Okay, then how many numbers you leave it blank? The one you don't answer. I don't know, Maggie. I was concentrating on the paper. Not You don't- on the number. Okay, but is it easy or it's hard? Easy. It's easy? Okay, it's about like math, science, English, what? No, it's this one. Math? Okay. Grabe, ang hirap. Ay, hirap lumabas. Dali. Wait sa ma'am. Grabe. Ang dami. Hirap lumabas. Bilhan ko si Shanley nito kasi sa room nila ang init, sira daw yung fan at wala pang makaayos. Naawa kaya talaga ako pagdating ko doon. Pawis din Shanley dito, tsaka sabi ko mainit ba? Hindi ko alam. Ang sabi niya sa akin, hindi naman daw, pero ewan ko, ayaw lang yata niyang magreklamo. Kaya ito na lang bilhin ko kasi yung ano daw nito. Dong, ikaw diri Dong. Ayan. Maganda daw te o Jisoo Live. Promo yata sila dito. Ilang ka oras ni siya pwede magamit gang? 13 hours na. 13 hours kanang walay pampaw? Kung straight, maximize siguro mga 4 to 5 hours onwards. Maganda kasi may warranty. Meron naman dyan sa TikTok pero mas maganda na to dito, di ba? Kung ano man. Mapunta ko lang dito sa SM. Ang ano nga lang ito, sabi ni Mama. Baka nga lang daw, maiwan lang ni Shanley kung saan-saan. Oh, may free daw to na kwintas. Maganda para hindi na maano ni Shanley. Ganda sana to, kaso ang mahal, 1.7. At saka hindi rin siya safe. Kasi madali siyang pag basagi, tumba. Habang ito, oh. Ganda siya. Dugay? 2 to 3 hours charging Ato time. 2 to 3 hours. Hamang tong pintas mo ni? May halong po tani mo kay mo display man diri murag sa phone nato 100% ang full. Okay. Ito daw yung pang pintas. Saan ni pagtaod ya gang dito? Kung ano sa gang? Taod na daan ma'am. Pwede kung pwede. Okay, sige. Okay po.
Unta, Natay- maayo ni akong nakuha. Nya ang warranty niya gang, asa man gang? Same ra ato, imo lang gi-keep imo ha resibo, ma'am. Resibo ra. Okay. Unya, diri ra manhe. Kato akong ingon sa imo ha, ma'am, nalikayan lang to nato. O, lagi katong, mahulog, Pero if factory mabasa, o, magsikatagak nga daghan dance, masugdan ang buhok, magsige ka nang mabasa po lang or maungo sa tubig. Gusto ko yung sales lady. Ang galing niya. Napakagaling niyang mag-explain at saka maganda yung customer service niya. Kayo ang chef cook, oh. Oo. Kato na yung suka nga halang, re. Oh, gusto niya siya talaga magtimpla ng ano niya, pagkain niya. Tubig gamay, aw ka ng apre puntos tubig di. Hindi na butang agluy ama, lamin ang butang agluy ama. Mo ngay. Para sa imong kuan ba ubo. Magkonde na luya. Oo. Di daw siya maangay. Pati asin siya. Ang tubig gamay. Tubig kutob diha. Sa tamang tubig. Basta gamay ra. Tanaw lang ko. Kumulo talaga ang dugo ko doon sa nurse doon na yung nakaupo at saka yung matanda doon. Pumunta na kasi ako dito kanina, kami ni Sean Lee, kasi sabi ko nga gusto ko lang ma-check yung magpa-check ng sugar ni mama. Tapos sabi nila sa laboratory, doon sa laboratory sabi magpa-OPD. Doon sa OPD wala na daw. So sabi sa akin ng nurse doon sa OPD na mag-ano lang daw ako, maghingi lang ng parang tulong dito ba sa emergency. Mag-ask lang ako ng ano, kasi pwede naman yun kung ganun. Nung pumunta ko doon, sinabihan ako kagad, di ba andito ka na kanina? Sabi namin na hindi dito pwede. Sabi ko, hindi sir, kasi ano, ganito nga si mama ko. Sinabi ko na yung parang pag maglakad siya, para siyang nahihilo at parang dumidilim yung paningin. Gusto ko lang ma-check yung sugar niya kung ano ba, kasi nag-inom siya ng gamot, baka kako yung gamot, lalong mababa ang sugar niya, delikado. Sabi ko, wala kasi akong ano, may pang-check kami pero naubusan. So parang sa akin kasi medyo emergency na, nataranta ko. Basta yung magsagot siya, nainis ako. Sabi niya, wala kami dito niyan. Ginanon lang ako ng sagot. At saka yung isang matanda na babae, nung pinuntahan ko, hindi man lang ako tiningnan. Sabi ko, ma'am, sa'yo daw to ibigay. Hindi siya tumingin. So talagang nag-ano na ako doon. Naggalit na talaga ako doon at may isang nurse na lumapit sa amin. Sabi na yun, inasikaso si mama at saka tinest yung sugar niya. Tsaka as in, inasikaso si mama. Pagkatapos sabi nila na hindi daw pwede. Sabi ko, binalikan ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi bagay sa'yo itong trabaho na to. Hindi ka marunong sumagot. Tsaka di ba nurse ka, dapat may malasakit ka sa mga ganito. Lalo na sa itong senior. Tapos ganunin mo lang ako ng sagot. Hindi ka maayos. Hindi bagay sa'yo itong trabaho mo na to. Sabi niya lang niya sa akin na okay. Sabi niya pasensya na daw. Sabi ko, nakakainis ka, hindi mo alam anong mga pinagdaanan namin, patas ganyan mo kung tratuhin dito. Nakakabwisit ka. Ako dito sana. Alam mo yung pwede pala niyang magawa, pero ayaw niyang gawin. Kasi ginawa nung nung nurse na nag-asikaso sa kay mama. Kinuhanan niya ng sugar, test sugar, ng BP. Tapos sabi niya hindi daw, yung isa sabi hindi pwede. Sabi niya kailangan pumunta talaga ng OPD. Kasi hindi naman daw yun emergency. Kanina pa yun talaga
nung pumunta kami ni Shanley, hindi na siya maayos magsagot. Kailangan daw ni mama i-dextrose para after ng dextrose titingnan ulit yung sugar niya kasi mataas ang sugar ni mama, 320. So after ay parang i-hydrate yata siya. Tapos i-check yung sugar niya kung ano na naman, yung i-check na naman yung sugar niya. Ngayon pinapabili ako ng gamot na to, yung para sa hilo niya. Punta ko ng pharmacy. Ang ganda na ng ano nila dito, emergency. Bastado. Pininto ko kay mama. Sabi ko kasi sa isang nurse, sabi ko na ma'am, sa'yo daw to ibigay. Yung may parang pinilapan ko. Alam niyo anong sabi niya sa akin? Saglit muna, wag kang disturbo. Hindi ko naman siya, tinanong ko lang naman siya. Hindi na lang talaga malapit kami sa hospital. Ito yung sa BNC, yung palagi dito na-admit si mama at si Shanley. Ang ganda na ng hospital nila, nanibago. Sabi ni mama, ang ganda na daw. May mga maayos na talaga na bed. God niya, ma'am. Oo. Tuwing billing talaga kinakabahan si Bisaya. Ha? Ito na. Mo? Kita na yung sunod. Nagulat yung mga tao dito kasi nagpila dyan eh. Ngayon, bakit daw may number na ako? Ngayon lang ako dumating. Sabi ko kanina pa ako paghatid ko kasi kay Shanley kanina, mga 6:45. Andito, malapit lang yung school ni Shanley eh. So dito na ako, kumuha na ako ng number. Akala ko nga hindi pa nagbibigay ng number. Yun pala, number 23 na ako at 6 AM pa sila nagbibigay ng number. So ayan, so ang para sa akin kasi kumuha na ako ng number kasi alam ko talaga dito na maramihan to kasi walang doktor dito eh. Yung pumunta na doktor dito ngayon, Cagayan siya. So ano lang to, 2 araw lang din siya dito. Kaya sinadya ko talaga na nagkuha na ng number kanina kasi nga ayoko yung maghintay ng matagal si mama dito. Ngayon yung pagkadating nga namin, na yung number 20 na. Di ba? So hindi na katagalan. Yung pinunta namin dito ni mama sa SSS kasi dati natigil na yung sa SSS ni mama kasi hindi nga siya nakapag-report, kailangan mag-report daw eh. Ang nagsabi naman sa akin dito yung nagbantay kang mama doon sa yung tinirhan ni mama na pamangkin ko doon sa sa Taguluan. Siya ang nagsabi nito na yun nga continue ko daw ang paglakad nito kasi natigil yan. So pinunta nila, nilalakad niya to sa SSS. Ang sabi nitong sa SSS na mas maganda daw na ilamsam na lang daw yun kung ano yung makukuha ni mama. Kasi para din sa kailangan kasi may yung medical proof na makukuha niya yun dahil may siya, yung kagaya nito ang yung sa mata niya. Kaya nagpa-check up kami doon kay Dr. Villanueva kasi yung sa katarata niya parang kailangan yata nila ng yung proof na para makuha ulit yung SSS ni mama. Ganun ang pagkakaintindi ko. Kaya nandito kami ngayon.
Pinagtaksik ko na lang si mama kanina at nagmotor ako kasi pagkatapos rin ito, kinausap ko na yung taxi na ipapick up si mama dito kasi may lakad pa ako. Yung pagpa-check up pala namin kay mama kay Villanueva, yun nga ang sabi, may ano siya, katarata na pag inoperahan, makita siya ulit. Kasi in-explain niya sa akin na yung may parang nakatabo na nga daw sa mata ni mama yung katarata niya. So, ayun. Ano rin, kailangan din pag before check up ni mama, before niya mag-opera, kailangan niyang magpa-check up, yung magpa-ECG, lahat sa niya, basta lahat may mga i-check sa kanya, nag-refer na. Tapos, yun nga, humingi ako ng medical assistance sa PCSO. Ang binigay lang naman sa akin ng PCSO, yung sa ultrasound. Kasi nga, din yung sa ultrasound ni mama, kailangan daw yung sa tiyan niya na makita nga. Kasi malaki ang tiyan ni mama, hindi proportion sa katawan niya. So, yun ang hiningi ko ng sa PCSO. So, ang binigay nila sa akin yung pang-ultrasound lang, pero yung professional fee, sa amin na yon. Tsaka yung sa naman, sa pagpa-check ni mama sa, parang clearance ba? Hindi kami natuloy nun. Kasi yung, kasi ni mama nga ngayon, yung sugar level niya, hindi stable. Sa gabi, tataas siya, mga ganun, 200, mga ganun. Pagkatapos sa umaga naman, magiging 77. Kaya, kung ultrasound si mama, kailangan na yung kailangan empty stomach, mag-fasting siya. Natatakot siya kung mag-fasting siya, baka lalong bababa yung sugar niya. Kasi yung time pa naman ng ultrasound niya is umaga, 7. Yun yung time na bababa talaga yung sugar niya, umaabot ng 77. So, hindi kami natuloy doon muna. Ewan ko kung puntahan ko pa nga yun, kung pwede pa ba na ipari-schedule yun. Kasi sayang din naman yung medical assistance na binigay ng PCSO, kung hindi magamit din yun. Tsaka syempre yung rin sa tiyan nga ni mama ko, okay nga lang ba. Sabi ko na nga din sa doktor, na ganyan naman na talaga yung tiyan ni mama noon pa, malaki na talaga yung tiyan niya. Kaso sabi nila, para sigurado daw, pa-ultrasound na lang. So ayun, kaya nilakad ko yun doon sa PCSO. Yung PCSO pala ngayon, iba na, no? Kasi ang sabi sa akin, doon lang humingi sa City Hall nung pagpunta ko sa City Hall, pala, online na. So ayun, sa online ako nag-apply. At natapos rin na-approve yung oras ko. Kasi si mama kailangan na talaga niyang yung alagaan at saka yung health niya talaga, hindi yung ngayon okay siya. Katapos maya niyan magiging parang sabihin na naman niya yung parang hirap siyang huminga, yung sugar niya, nag-aalala siya pag nagiging mababa. So, talaga? Ganyan na. Andyan pa si Shanley, hatid sundo. Pagkadating pa, kung may mga assignment, kailangan nandun din ako. I-check siya sa school. Ganon, may tindahan pa. Siyempre, may sarili din akong pangangailangan sa buhay. Kagaya nung pag-gym ko, kaya nilalaanan ko talaga yan. Kaya, hindi madali. Laban lang, Bisaya. Ganyan talaga ang buhay. Naghintay na kami ngayon ng taxi. Kaya alam nyo, minsan, pag yung mga ganong sitwasyon sa ospital, hindi talaga maiwasan yung lalo na
yung kulang ka sa tulog, katapos ganong mga klaseng tao yung mai-encounter mo. Pero sa totoo lang, sa Facebook, ang dami kong nakikita, kahit si Rhea, sabi sa akin, ang daming nagrereklamo talaga dyan sa BMC na yan, sa mga nurses dyan. Kasi may ano pa sila dyan, yung guard na naninigaw, sobrang makasigaw, kala mo talaga kung sino. Tapos, basta ganon, ang daming nagrereklamo, hindi lang ako. Kasi nung pagkadating ko rin noon, parang ano nga ako noon, nawala sa mood. Sabi ko kay Rhea na ganyan, ganitong nangyari. Ano na nga kami nakauwi ni mama noon mga 12 na ng ating gabi. Kahit na sabihin mo na ano, yung magpasensya, ganon. Minsan talaga hindi ko makukontrol. Yung maayos ka namang nakikipag-usap, pagkatapos i-ignore ka lang ba, or yung mga sagot na pabalandra, hindi mo rin maano ba, na nakakainis rin. Hindi pwede yung ganyan lang, palagpasin lang, para lang at least minsan kasi pagsasabihan rin natin sila na hindi na tama yung ginawa nila, para naman ma-realize din nila at hindi na nila gagawin sa iba, di ba? Kaysa yung hayaan mo na lang, hindi pwede. Para sa akin, hindi pwede yung ganun. Pag alam ko talaga na hindi na tama yung ginawa sa akin, magsasalita ako, hindi ako yung tipong tatahimik lang. Kaya yun, sana yung nurse na yun may ano, nakapag-realize siya sa mga sinabi ko sa kanya. Marami pa akong lakad, kaya hindi ko na masamahan si mama sa taxi, yung si Shanley. Hindi ko nabilhan ng ano yun, protractor. Yung sa angle ba. May assignment sila kagabi, nanghiram pa ako sa kapitbahay kasi nga hindi ko nabili yon. Tsaka bibili pa ako ng raincoat din kasi aalos kada sundo ko talaga kay Shanley, umuulan. Ang dami ko pang lakad. Kailangan ko ring madaliin kasi mga maya-maya nga nito sa hapon. Yung eksaktong pagsundo ko talaga kay Shanley, uulan yun. Ang lakas, sobrang lakas. Andyan lang yung school nila Shanley, Diyan lang. Yung ito namang sa SSS namin, tapos na, pumasok na kami doon. Ayun pala, pwede lang pala makakahingi dito ng yun? Basta nakalimutan ko. Makahingi nun after na the operation. Pero maghintay pa ng kunyari operahan si mama ngayong araw na to. Pa ng 4 months para maka-apply nito. Ngayon ko lang naintindihan. Ang sabi kasi nung pamangkin ko, iba yung pagkasabi niya. Sabi niya, pag nandito na nga daw si mama, sikasuhin ko to. Hindi pa pala pwede. Tsaka yung kung sa naman, yung sa isang mata ni mama, kasi naoperahan na yun, hindi naman, tatanungin ko pa sa doktor kasi hindi natanda ni mama kung ilang taon na yun. Kasi pag more than 10 years na, hindi na rin pwede makapag-apply nito. So, yan, sikasuhin ko pa yan. Tsaka, ito kasi sa kabilang mata ni mama, ang yung parang blur na. Yung isa daw dati inoperahan. Gusto ko nga klaruhin kung inoperahan ba talaga yun o parang ginamot lang, hindi ko alam. Kaya pupuntahan ko pa din yung doktor na yun, titingnan ko yung record ni mama. Si mama pa kagabi, walang tulog from 1 o'clock hanggang umaga kasi nag-ubo-ubo na naman siya, pero okay naman yung paghinga niya. So, ganyan na talaga. Kailangan na lang nating energy, high energy. We need that. Kailangan hindi magkasakit si Bisaya. Bawal magkasakit si Bisaya. Ang hirap pang mag-parking dito, May inayos na daan, hindi pwedeng mag-park dyan. Ayan ang motor ko. Sinabihan ako ng guard, hindi pwede.
Sabi ko, sana ako makahanap ng ano. Sabi ko sa guard, sana ako makahanap ng parking. Wala ng parking. May senior ako na kailangan ko asikasuhin. Maghanap-hanap ako ng parking. Hindi nga daw pwede yan dyan kasi ano yan, reserved for SSS. Sabi ko, alis na naman kami. Inintay lang ko lang yung taxi.